So, for today's video guys, andito na naman tayo guys, client for today. So, meron tayong customer guys na gusto niyang ipaayos ang kanyang hair. Gusto niyang ipaganda guys, syempre gusto niyang ipa-rebond daw. And then, syempre chinika ko na rin ng color at saka Brazilian. So, syempre diba, kasi ang customer gusto nila magpaganda. So, tayo na rin ang mag-offer kung anong gustong dapat natin gawin para gumanda rin ang kanilang hair. So, basta mayroon ka lang kayong pangbayad, pang-cash, char, ako nang bahala dyan. So, ngayon dyan mga kasis or mga kasalon, ayan na, inatan ko na siya ng RA or Rebond number 1. So ayan, ano nyo lang talaga guys ang pagseksyon para matamaan talaga siya ng gamot lahat. Sa hindi nakaalam dyan kung gustong magsarili na sa bahay, o ayan, may tips na kayo. Section nyo lang siya ng manipis para matamaan lahat ng hair niya, yung bawat hibla ba, para hindi siya yung medyo mahila, medyo may luto pagkatapos. So dapat manipis ang pagkaseksyon ng kanyang hair para matamaan lahat, para sa tamang-tama sakto ang pagkaluto niya. So ayan mga kasi, sinaptan ko na nga siya, and then syempre ibabad natin siya mamaya pagkatapos, ibabad natin siya ng mga almost, ako kasi mga sis, depende kasi yan sa akin kung aabot siya ng 1 hour mahigit or 2 hours, depende sa kapal ng buhok, texture ng buhok, makulot ba siya, ganito ganyan. Pero kung hindi naman siya kulot, ibabad nyo lang siya ng mga 1 hour mahigit, kasi ganyan lang naman talaga ako. Pero kung sobrang kulot talaga, ibababad ko siya ng mga 2 hours. So while waiting nga na naghintay tayo, kasi syempre nakababad na yung hair niya sa rebonding. So andito kasi din yung anak niya. So mag-inat talaga yan siya lagi mga kasis. Always yan sa lagi, ako lagi ang hinahanap nila dyan sa salon. So alam nyo naman ang gawa ni Colleen. Char! So ayan na nga guys. So yan, pinagupitan, sabi kasi ng anak niya or sabi ka din ng nanay niya, gupitan mo na yung hair niya, yung itrim lang or medyo may layer bago kasi ipa-hot oil lang, kasi ayaw din daw kasi magpariban itong anak niya, kasi ayaw niya yung straight na straight. So gusto lang niya na may volume konti yung hair niya. So ang ginawa ko is i-hot oil lang natin para medyo lumambot lang yung hair niya. So ayan na nga siya mga kasis, at tiniriman ko na nga yung hair niya kasi ililier ko siya. And then pagkatapos, inisprayan ko lang siya ng water. And then pagkatapos para medyo basa siya pag in-apply mo yung hot oil. Di ko alam kung ganyan ang ginagawa niyo sa ibang sala, basta ganyan yung ginagawa ko sa akin, wala akong pakialam. Char! So ayan na nga siya, so nilagyan ko na siya ng hot oil. So yan, nilamog-lamog ko na yan dyan sa hair niya. Pero iano yun din guys, i-massage yun ng maayos hanggang mabasa lahat ng buhok niya ng hot oil. So ayan na mga kasis, massage ko na nga yung hair niya kasi syempre para ma-relax din yung customer natin. Kasi ganyan din ang gawin nyo guys pag nag-ano kayo sa mga kasalon dyan, pag nag-hot oil kayo or naglagay ka ng mga keratin or treatment, kailangan nyo din i-massage yung ulo ng customer para ma-relax din siya. So ayan na nga mga kasis, pagkatapos nga niyan, ibabad ko na rin siya. Medyo matagal nga ang pagkababad ko dyan. So totally hindi naman ako nagano kasi treatment lang siya. Para sa akin ha, kasi nga diba yung nanay niya is niriban ko, so magbanda ko magplansya. Matagal talaga ang pagkababad ko sa hair niya, sa buhok niya dyan. Kasi sabi ko, hindi naman ako totally natakot kasi treatment lang siya, keratin, hot oil lang ba ang nilagay ko. So, pwede lang siyang mababad ng matagal, at least lumambot siya ng matagal. So, ayan na nga, hindi pa tayo tapos dyan. Minasas-massage ko muna ang kanyang hair para tumalab talaga yung mga gamot niya or medisina sa kanyang hair. Kahit papaano, kahit treatment lang yan, kailangan din natin ang i-massage ng maayos, roots to end, para tumalab masyado ang kanyang hair, ang gamot. Charot lang naman, syempre ulan din naman lahat, taga-kamali naman, taga-tayo perfecto lahat. O ayan na nga siya guys, so maya-maya nga guys, i-ano ko na siya guys, ibabad ko na siya ng, siguro ang pagkababad ko sa buhok niya nasa mga 1 hour. O 1 hour mahigit siguro, di ko lang sure. Basta matagal bago ko inalawan yung hair niya. Kasi nga, natagalan ako doon sa pagplansya nung nanay niya. Kasi diba syempre ayaw ko naman na naghawak na ako ng plansya doon sa nanay niya. Tapos magbanlaw naman ako sa kanya. So hinintay ko muna na magbabad ako ng hair color ng mother niya bago ko in-apply, bago ko binalawan yung buhok niya. Syempre hindi naman din niya ano, kasi diba okay lang naman, sabi ko okay lang naman yan be, mababad ng mata kasi treatment lang naman siya. So ayan na nga mga kasi, so nilagyan ko na siya ng air cup dyan kasi nga para mag-heat siya or mag-init yung hair niya para tumalab talaga yung gamot niya dyan. So ayan nga, nilagyan ko na siya para na siyang ano dyan, yung nurse. Nurse daw. O, di ba ganyan naman sinusuot ng mga nurse? O, ayan. So, hindi pa na nakaalam guys, mga kasis, ang salon namin is nasa Manggahan, General Trias, Cavite. Hanapin nyo lang ang Cartoma Salon. Pero mas madaling hanapin dyan si Miss Colleen. Pag hinanap nyo dyan sa Genstar nga pala yan mga kasis, sa Genstar Plaza Palengke, sa loob siya. Walang ibang salon dyan kundi kami lang. So, ayan na nga guys, habang nagbabad yung ano, ayan, chinika ko muna si Ate Jane. Kasi nga, ayan, kung gusto nyo rin magpalinis, andyan din si Ate Jane. Galing din siya maglinis. So, itry nyo lang din. So, hindi naman natin masabi kung di natin itry, diba? Parang pag-ibig lang yan. Kung hindi mo siya itry, hindi mo rin malalaman kung totoo siya o hindi.
So, ayan na nga mga kasis, mga guys, syempre binabad ko yung bagong tubo niya, diba? Doon ko muna siya, nag-focus kasi ako doon sa bagong tubo ng hair ni Madam. So, umabot na siya ng 1 hour, so chinik ko yung hair niya, so medyo malambot na yung sa taas, sa pinaka-rooting. So, kasi yung sa baba niya dati is rebanding na yan, so hindi natin siya pwedeng isabay, kasi kung isabay nyo talaga yan is may tendency ma-damage yung nasa baba. Kasi nga, diba, may gamot na siya dati, reband na siya dati, may kulay pa. So, kailangan doon kayo mag-focus sa bagong tubo, ibabad nyo ng mga 1 hour. Tapos pagdating ng 1 hour, i-check nyo kung medyo malambot na siya. So, isprayhan nyo na siya ng tubig. Inisprayan ko na ngayon ng tubig mga kasis kasi nga, para hindi masyadong sipsipin ng gamot yung nasa baba, para dahan-dahan ang pag-absorb niya, para maging pantay ang luto sa taas hanggang baba. So, ayan na nga siya dyan mga kasis. Pagkatapos ko nga siyang na-sprayhan, so, sinuklay-suklay ko lang siya konti para talaga mag-absorb or magbaba lahat ang gamot niya na makatikim doon sa dati niyang ribbon. So yung mga kasis pala yung sa tabi ko mga kasis is barbero din yan sila. So totally ang pwesto namin is tatlong stall yan. So nasa kabila yan siya. Pero syempre isa lang gumagala-gala yan sa amin. Gatugala din ako sa kanila. Pero hilera lang yan dyan mga kasis. Malalaman nyo dyan pagpunta nyo ng Genstar Plaza. Pag inanap yung Car Thomas, nakahilera lang po yan siya. Kasi yung dito sa akin talaga is pwesto ko yan. Pwesto namin. Ilan kami dyan. Pero yan talaga ang pwesto ko. So may pwesto, kanya-kanya kaming pwesto. So ayan na mga kasis, pagkatapos ko in-sprayan yung buhok ni Madam is sinuklay-suklay ko na siya para talaga siya mababa yung gamot galing sa taas, 'di ba? So sa nakakaalam diyan, alam niyo na yan, hindi niyo na kailangan kahit hindi niyo na ituloy yung video na to kasi alam niyo na. So ang sa akin lang kasi is nagbigay lang ako ng tips konti para sa mga nanonood diyan na gustong mag-DIY. So meron na kayong tips na ganyan. So pagkatawag niyo talagang pag for example na ribbon dati ang mga buhok ng customer or mga client nyo. So, doon kayo after 1 year, siyempre naman ang ribbon is 6 months to 1 year. So, doon kayo mag-focus talaga sa pinaka-routines niya kasi yun yung hindi pa siya natamaan ng gamot, bagong tubo. So, pagkatapos, i-sprayan nyo na lang din para hindi masyadong ma-absorb ng para dandahan ba. So, yan na nga mga kasis, after 1 hour mahigit, so, binalawan ko ng buhok ni Madam, hindi ko na siya pinatagal kasi nga, 'di ba, mag-braidtail na yung sa baba. So dapat doon pag naganyan nga ang customer, pag ribbon dati talaga sinasabi ko, alalayan nyo siya kasi hindi naman siya totally matibay na yung nasa baba. So alalay na lang hanggang maluto siya or sa tingin nyo na medyo okay na. So banlawan nyo na siya kasi 'di ba nababad naman na yung sa taas. So ayan na nga siya. So kanina 'di ba binlower ko, pinatuyo ko. And then ngayon, nagplansya na tayo mga kasis. And then sa pagplansya din mga kasis, dapat manipis din ang pagkuha ng buhok, ang pagseksyon para talaga makuha or matamaan din lahat ng plancha. Pag once na nagriban kayo mga kasis, huwag niyong kapalan ang pagkuha ng seksyon kasi nga hindi matamaan lahat. So kaya masabi natin yung iba na medyo hilaw na pagkaligo, syempre medyo flat pa siya pagka bagong ribbon, pagka bagong plancha, pagka naligo, mashock yung customer na bakit ganito ang nangyari, parang mayroon siyang kumurot pa kasi nga makapal ang pagkakuha. And then hindi lang din sa makapal ang pagkuha, dapat ang pagbabad ng gamot dapat manipis. Sabi ko kaya para matamaan lahat. So ayan naman kasi yan yung result number 1. Yan yung result number 1 natin mga kasis. So, syempre kukulayan pa natin yan si Madam. So, ayan, abangan nyo lang mga kasis. Tapusin nyo lang yung video na to. Kung maaari nga, i-share nyo, subscribe and comments and share. Ayan, thank you so much talaga lagi sa inyo, sa aking mga solid supporters, sa aking mga solid viewers dyan. Thank you so much. So, ayan na nga mga kasis. So, mamaya is ibabad na naman natin siya ng kulay. Ayan na mga kasis, nakababad siya na ng kulay. Kasi nga, syempre, diba, dapat kompleto na. Kasi may mga white si Madam. So, in-offer ko na rin sa kanya kasi ang gusto nga niya sana is ribbon Brazilian lang. So, sabi ko kay Madam, kung may budget lang, pwede na rin yung ribbon color Brazilian para kompleto ba, matakpan din yung mga white hair. So, ako na nga nag-decide ng kulay niya dyan. Sabi ko, medium brown lang or dark coffee. So, ayan mga kasis, ginupitan ko na rin yung buhok ni Madam. Kasi nga, gusto niya maiksi. Nagtaka kayo mga kasis kung bakit hindi ko siya ginupitan kanina bago ako nagbabad ng gamot or nagplansya. Kasi nga, mahirap plansyahin ang maiksi ang buhok. So, hindi mo siya ma-full ang pagka-plansya. Sinasadya ko talaga na saka ko na siya gugupitan pagkatapos ng kulay. Para pag-apply mamaya ng Brazilian, plansyahin pa natin ulit. Meron mga dyan, ma-plansya pa, diba? Matuwid pa natin. Kasi nga ako pag ganyan mga kasis, pag
gusto ang customer na magpaiksi. Pero kung totally mahaba ang buhok niya, titriman ko lang, pero hindi ko siya isagad. So, medyo trim lang. Kasi nga, mahirapan ka talaga pag nagplancha, pag iksian mo agad. Kasi dito sa pinaka-batok, mahirapan ka magdukot. So, ayan na mga kasis, pagkatapos ko siyang ginupitan, binabaran ko na rin si Madam ng Brazilian. Kasi nga, kailangan natin ikumpleto para gumanda talaga ang kalabasan ng buhok ni Madam. So, ako na rin ang, bali, hayaan ko naman ang customer mga kasis, kayo, hayaan ko kung ano yung ipagawa nyo. Pero kung may offer ako, kung kaya lang sa budget, why not, diba? Pero kung ayaw nyo din, hindi rin kayo sa budget, kayong masunod, wala akong magawa, diba? Ganun lang ako, at least may suggest din ako. So, ayan na mga kasis, binabad ko na nga din siya yung ano niya ng almost 1 hour din yung Brazilian niya para tumalab talaga siya. Huwag nyo agad, mga kasis, na pagkababad ng Brazilian is, i-blower nyo agad kasi nga sayang yung gamot. Hindi siya makatalab agad. So, kahit sabihin nyo na andyan lang siya, hindi siya mabanlawan, pero sayang din. So, ayan, binabad ko siya ng mga almost mga 1 hour. So, hindi ko na pinakita yung pagplansya ko na mga kasis. Ayan na nga yung result mga kasis. O, diba? Nakita nyo naman ang ribbon color Brazilian kaysa pagpasok ni Madam kanina. So, diba? Niliyer ko rin yung hair niya dyan para masyadong medyo may pagka-volume naman. Ayan mga kasis ha. Thank you so much lagi sa panunood, sa pagtapos ng video. So sana po paki-share na lang, hindi pa ka-subscribe ng aking video para tuloy-tuloy na ma-update kayo sa aking mga ina-upload na video. Ayan mga kasis, thank you so much.